Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong rune. Itong rune nga pala ay isa sa pamamaraan ng paghuhula. Itong Othila ay pinapakita na may ilang Leo na marami kang responsibilidad sa pamilya mo. Posibleng nagawa mo ito noon or hanggang ngayon ito pa rin yung ginagawa mo. Kung meron kayong family business, ikaw yung nagtataguyod or nagpapatuloy ng negosyo o kaya ng karangyaan ng pamilya. Itong Ansus naman pinapakita na may ilang Leo na nakatapos ka ng pag-aaral mo, na kahit marami ka ng experience sa buhay mo, kakailanganin mo pa rin ng payo ng kapwa mo. At saka nagkakapareho ang meaning ng dalawang bato na ito, na ang ilan sa inyo may sarili kang negosyo or yung pamilya nyo. Hindi lang yung sarili mong pamilya ang tinutulungan mo, kahit yung kamag-anak mo or kaibigan. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna nating alamin ang energy mo para sa situation. Ang bilis ipakita ng cards mo eh. May lakad ata itong guide mo eh. Knight of Pentacles in reverse, the Wheel of Fortune in reverse, the High Priestess in reverse. Posible na ang ilan sa inyo, yung pangarap mo hindi mo natupad. Kasi nga, may mga bagay na nagagawa ka na hindi ka naman talaga ready or hindi mo gusto. Kaya nagkakaroon ng mga negatibong pattern or nauulit na situation. At saka, hindi mo rin nagagamit yung talas ng kutob mo kung yung taong kaharap mo ba seryoso o lolokohin ka. Kahit na may mga red flags na. Sa career o negosyo, distracted ka din. May mga personal issues ka na hindi mo hinaharap, kaya nakakaapekto sa ibang parte ng buhay mo, katulad ng negosyo at saka career. Mas makakabuti sa iyo yung maghinay-hinay kaysa sa paapekto sa emosyon mo. Lawakan mo yung pangunawa mo sa situation para makapag-focus ka sa anumang dumarating na challenges sa iyo, sa career o negosyo. Lalong mas magkakaroon ng delay kung hindi ka focus. Ang ilang single, dahil nga sa pakiramdam mo wala kang swerte sa love, mas pinipili mo na lang na maging single. Pero base sa mga cards, hindi mo pa kasi siya matatagpuan. Nasa stage ka pa lang na kailangan mo pagdaanan yung iba't ibang sitwasyon. At para sa ilan na nasa relationship, walang effort ang person mo sa relasyon nyo. Kaya, nawawalan ka na ng pag-asa or pasensya sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin, tapusin mo na agad yung relationship nyo. Suriin nyo maigi ng person mo kung ano ba yung kakulangan sa relasyon nyo. At saka kailangan pareho nyo itong pag-usapan. Hindi pwedeng ikaw lang yung magdedesisyon para sa relasyon nyo. Ito lang kasi yung paraan para malaman mo yung estado mo sa relasyon nyo. King of Cups, the Justice,
Two of Wands. Ito yung hadlang. Itong mga cards na to ay pinapayuhan ka na magkaroon ka rin ng desisyon para sa sarili mo. Hindi naman nakakasama na magmahal, pero yung sobra, yun yung nakakasama at nagiging hadlang. Yung mga taong hindi makaunawa sa sitwasyon mo at yung sarili mong kaligayahan ay makasarili, lalo na kung family member mo ito. Huwag mong hayaan na manipulahin ka ng kapwa mo. May kanya-kanya kasi tayong misyon. Kapag hindi mo nagawa yung sa iyo, magulo na lahat. May mga nakikita kang oportunidad na para sa iyo pero hindi ka makapag-decide. Ang kailangan sa buhay mo ay equality, fairness. Sa financial, itong tatlong cards ang nagsasabi na kapag ka merong opportunity na kumikita ka ng malaki or sapat, ibalanse mo ito kung saan dapat ilalaan. At dahil focus ang ilan sa inyo sa negosyo at career, may mga reward na dumarating sa iyo. Kumbaga, may magandang resulta or magandang kita. Magtutuloy-tuloy ito kasi ang ilan sa inyo bumubuti yung karir mo at negosyo kaya nagkakaroon ng stability sa financial. Para sa ilang single, kahit hindi ka naghahanap ng makakarelasyon, merong potential person na darating na devoted, loving at faithful. Posibleng dalawang person ang dumating sa buhay mo or nasa malayo itong potential person na makikilala mo. Mamimili ka ngayon sa dalawa kung yung karir mo ba or yung love life. Or kung alin dun sa dalawang person. Kaya ito nangyayari kasi ito yung deserve mo. Ang ilan sa relasyon, magkaroon man kayo ng tampuhan ng person mo, loyal pa rin yung person mo sa iyo. At saka kung bakit hindi kayo nagkakahiwalay, okay pa din yung relationship nyo, kasi ito yung deserve nyong pareho. Na magsama pa rin. Ito naman yung cards para sa solution. Ace of Swords, Eight of Wands, King of Swords. Nakatatlong cards ka na para sa hustisya. Kasi may ilan na nagkakaroon na ng mental clarity, stress-free. Nare-realize mo na rin kung ano yung gusto mong goal sa buhay. May ilan na merong person na pumipigil sa pag-unlad mo. Nagkakaroon kayo ng debate, pero nirerespeto mo pa rin itong person na ito. Pwedeng family member na ang gusto, siya yung susundin mo. Posible rin na ang ilan sa inyo ang pinagtatalunan or away ay patungkol sa pamana or responsibilidad na gusto mo ipaabogado na para fair yung mga magiging desisyon. Para sa kalusugan, mag-ingat ang ilan sa inyo sa sobra sa pagkain o kaya pag-inom. Posible na mauwi ito sa health issues na pwede ka pang maoperahan or maaksidente. Ang ilan sa inyo, nag-iingat ka na magkaroon ka ng sakit. Kumbaga, nagda-diet ka or nag-exercise. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Ito naman yung final card, ang outcome. Itong Six of Wands, pangalawang card mo na ito na mararamdaman mo na yung kalayaan mo kasi magkakaroon ng
kapayapaan, at saka papabor sa'yo yung kapalaran dahil yung mga inaasam mo or pinapangarap ay magkakatotoo. Kahit na matagalan ka man sa magiging outcome ng situation mo, ang ending ay tagumpay pa din. Ang importante sa ngayon ay yung magkaroon ka ng progress at saka mag-improve ang buhay mo araw-araw. Huwag mong pagdudahan yung kakayahan mo kasi isa ito sa solusyon sa bawat problema mo. Para sa ilang single, nakatatlong cards ka na yung potential person na darating ay kapareho ng mindset mo. Ang weakness ng person na ito ay yung kahit na hindi magtagal yung relasyon na bubuuin niya, hindi niya to alintana kasi okay lang sa kanya nakadalawang cards na maging single or bachelor. Kaya kung gusto mo itong person na ito ay sikapin mo na mahuli kung ano yung interest niya at kung ano yung standards niya. Ito naman yung mga cards para sa feelings ng person mo. Pero pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Kasi connected kayo sa isa't isa. Merong nagaganap na delay sa buhay ng person mo. Pero patungo pa rin ito sa tagumpay kaya huwag mag-give up. Kasi gaano man ka-imposible or kahirap yung pagdaanan ng person mo, ay makakasurvive pa rin siya. Maging ready sa bawat kakaharapin na sitwasyon sa buhay. Kailangan merong backup plan para masusolusyonan agad kung ano man yung problema na kinakaharap or kakaharapin. Dahil nga sa may mga delay na nangyayari sa buhay, kailangan mag-pause or huminto muna para masuri mong maigi yung situation. Merong mga taong sumusuporta at nagtitiwala sa iyo na mas magbibigay ng kapayapaan sa damdamin mo at saka kaisipan. Hindi lang naman yung family member na sumusuporta sa iyo, pati na rin yung ibang katrabaho mo or kaibigan na handang tumulong sa iyo kahit na sa online kayo mag-usap or magtawagan. At dahil nga sa nakukuha ng person mo or nakukuha mo yung hustisya, marami ka pang sitwasyon na malalaman or mabubunyag sa iyo. Di ba nga makakamit mo yung hustisya, kaya kailangan yung katotohanan ang maririnig mo. Kahit maging sanhiman nito ng kaguluhan or pagkalito sa iyo. Para sa ilan na nasa relationship, matagal na kayong magkarelasyon ng person mo at mas lalong nagiging exciting at passionate yung relasyon nyo. At saka good wife or good husband yung person mo. Capricorn, Taurus, Gemini, Sagittarius, Leo. Yan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At saka ang ilan sa relationship, suportado ka ng person mo sa mga pangarap mo. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. M, X, K, Z, Q, N.